Magandang hapon, Bombo Just. Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Dagupan, lalo na po sa Pangasinan, lalo na po sa Dagupan. So, hello po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood natin, Bombo Justin. Ayan. Attorney Ona, nung nakalipas na nakapag-usap tayo, wala pa yung pagpirma ng ating Pangulong Marcos dito po sa Barangay Sangguniang Kabataan Election Postponement. Pero nung kamakalawa, tuluyan na po itong napirmahan at from December 2025 sa November 2026 gagawin ang Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Ano reaction po ng Lente with this matter po? Well, ang lagi naman pong reaction ng Lente sa postponement ng kung anumang eleksyon sa Pilipinas ay ito po ay tinututulan namin at hindi po namin talaga pinapaboran kasi ano po yan laban sa standard ng regular conduct ng eleksyon natin. At lagi, sa experience natin, Bombo Justin, matagal kasi rin nagko-cover ng eleksyon, lagi na po postpone ng barangay at SK election o kung hindi man barangay SK election yan, BARM or ARM regional election. So yan po ay hindi natin pinapaboran kasi dapat ang mga tao ay makakapili ng kung sino yung mamamahala sa kanila sa pang-araw-araw. Attorney Ona, para po sa Lente, ano po yung negatibong epekto ng pag-propose po nitong Barangay Sangguniang Kabataan Elections? Walang negatibo epekto niyan, unang-una ay kapag meron tayong mga barangay at SK officials na hindi naman ganun kagalingan or hindi nagpe-perform. So, mas tatagal pa yung kanilang pamumuno at pamamahala sa kanilang mga barangay. Pangalawa, ayun nga, tinatanggalan tayo ng isang basic na karapatan, ang karapatang bumoto ng ating gobyerno. At iyan ay parte na ating human rights. So yun yung dalawang malaking epekto ng pagpupospone ng ating barangay at SK election sa pamamahala at sa pag-exercise ng ating basic human right na bumoto. Ayan. Attorney Ona, naniniwala po ba kayo na dito po sa pag-propose po ng Barangay Sangguniang Kabataan Election, nagpapakita na hindi ganoon nabibigang halaga yung kapangyarihan ng mga kababayan sa kanilang electoral exercise o yung kapangyarihan po natin na syempre maghalala ng mga barangay officials na doon po sa nakatakda pong panahon o ito pong kumbaga parang hindi na napapalawi yung kanilang termino, attorney. Ako bang batasin kung titignan natin ang pagpapahalaga? Dito nakikita natin kung gaano kahirap talaga ang politika sa Pilipinas. Ang mas pinapahalagahan ng ating mga nakaupo sa pwesto, lalo na yung nasa kongreso natin, ay yung mga barangay at SK officials at hindi yung mga botante sa mga barangay. Wala silang pakialam, kundi mas may pakialam sila dun sa mga barangay at SK officials na magde-deliver ng boto para dun sa mga national at local officials. Attorney Ona, kasi sabi nila pag yung iba parang, di ba, Barangay Sangguniang Kabataan Elections lang yan Hindi naman kumbaga parang hindi naman sila yung gumagawa ng mga batas, mga panukala na ipinapatupad dito sa ating bansang Pilipinas. Para sa Lente, gaano nga ba ka-vital o kahalaga yung tungkulin ng mga barangay officials sa kanilang lugar, attorney? Nako, labas at kontra doon sa sinabi mo, Bobo Justin, napakahalaga ng barangay at SK natin ng mga officials. Kasi lagi nga namin sinasabi sa Lente, ang gobyerno na alam natin, ang gobyerno na nakakasalamuha natin sa araw-araw, ang gobyerno ramdam natin, ay ang gobyerno ng barangay at SK. Kasi sila basically ang frontliner ng gobyerno natin pagdating sa pag-implementa ng mga batas na pinapasa ng ating kongreso. So, napakahalaga nila, vital sila. Actually, kahit hindi nga natin makita si mayor, si congressman, tuloy-tuloy ang buhay natin Hindi natin sila nararamdaman sa barangay. Pero si kapitan, kapag absent yan, hindi tayo makakakuha ng barangay certification. Or kapag absent ang mga kagawad, paano na yung security? Kapag walang lupon na magaling, paano yung mediation na gagawin at ginagawa sa ating mga barangay? So, mas mahalaga ang barangay at SK kumpara sa mga LGUs natin, sa mga national officials natin, kasi ang barangay at SK, ang pamahalaan talaga natin o yung gobyerno na alam ng nakakarami sa atin. Attorney Ona, ano po yung masasabi nyo? Kasi yung ilan po sa mga kababayan po natin na tumatakbo bilang barangay or SK officials na
di bale, wala naman ganoon ka laking gagampanan sa aming tungkulin kung sakalin na mananalo kami. Kumbaga parang half-baked lang yung pag-join or pagsali nila or pagtakbo po nila bilang official po ng barangay na kung minsan ang ina-after lamang, at least kahit nasa bahay ako, pwede akong kumita. Kahit na hindi ako magtrabaho o mayroon akong sasahurin. Ano ba yung mga dapat isaalang-alang? Nakikita ninyo na maling implication ng ilan pong tumatakbong opisyal kapag sinabing ito ang barangay at Sangguniang Kabataan official? Well, ang implication niyan ay kapag ang tumatakbo ay half-baked o yung wala naman talagang plano, wala namang programa, or yung for the clout lang, bombo sa state. Ano yan, makakaapekto sa pamamahala sa pang-araw-araw natin na buhay. Yung collection ng basura, for example, yung cleanliness ng barangay natin. Yan kasi yung mga primary functions at duties ng ating mga barangay at SK officials. So sana, yung mga kababayan natin na nagbabalak tumakbo sa barangay at SK, pag-isipan yan, actually, wala nga sweldo ang ating mga kagawad, sa totoo lang. Ang may sweldo lang dyan ay ang ating barangay chairman at ang ating SK chair. Pero the rest may nakakatanggap lang yan ng allowance. At depende pa sa kung magkano ibibigay ng LGU. So, kung titignan mo, masakit talaga ng ulo ang pagiging barangay at SK official kasi lahat ng problema ng barangay nyo ay problema mo rin. So, kung ikaw ay half-baked o talagang for the clout lang ang pagpasok sa barangay at SK na eleksyon, mas mahirap yan at mas mamumblema ka. At tatandaan natin, 4 na taon na ang termino ng ating barangay at SK kung hindi man magiging unconstitutional itong batas na kakapirma lang ng ating presidente. 4 na taon kang mamumblema sa pag-chase lang ng clout or pagkakaroon lang ng paghahanap ng title sa iyong pangalan sa barangay. Attorney Ona, for you, is it enough yung 4 na taon para magampanan ng isang barangay official yung kanyang sinumpaang tungkulin? Well, yung una kasing panukala dyan, Bombo Justin, 6 years, 7 years. So, nung nakikita natin yan at naririnig doon sa mga hearing sa Senado, lalo na kasi sa Senado naman masyado pinag-usapan yung extension ng term ng barangay SK officials, tama na yung midway point ng 4 years. Yan yung tamang panahon or middle ground para mag-deliver ng programa, mag-execute ng programa, proyekto ang barangay at SK officials. Kasi kung 3 taon, normally yung unang taon, pagkatapos sa eleksyon, ano pa yan nag-adjust ka pa, adjustment period. So may 2 taon ka lang para i-implement yung mga programa or proyekto. Pero at least kung 4 years, may 3 taon, walang dahilan na sabihin, wala kaming panahon, wala kaming enough na competency o skill set. Tatandaan din natin, Bombo Justin, usually the first year of the term of the barangay and SK officials, dyan pumapasok yung lahat ng trainings ng DILG at SK. So technically, 2 taon lang talaga natitira sa ating barangay at SK officials after no adjustment period. Pero kung 4 years, yung unang taon, sige, magti-training sila, i-build nila yung capacity nila, pag-aaralan nila, ano ba talaga yung pinasok nila na dapat hindi naman nila ginagawa. At least may 3 years para gawin nila lahat ng kanilang proyekto at programa para sa barangay. Yes po. Attorney, kayo po, sa Lente, ano ba yung mga nakikita ninyo na maling pamamalakad o maling pamamaraan ng pamamalakad ng ating mga barangay officials po? Kaya nasasabi ng mga barangay nila na walang kwenta yung aming barangay or Sangguniang Kabataan officials. Ang unang ay yung red flag. Sige, sabihin natin red flag, Bombo Justin. Siguro yung kapag may favoritism. Alam naman natin ang barangay ang laging katuwang ng ating mga national government agencies sa distribution ng social welfare program. AKAP, AIX, TUPAD, DOLE, DSWD, MAIP, DOH, barangay yan. At kung ang barangay ay merong pinapaboran o meron lang paboritong listahan ng mga beneficiaries, yan, red flag yan. Kasi ang social welfare program ng ating gobyerno ay dapat ini-enjoy ng lahat ng tao at hindi lang doon sa favorite na kapitan or kamag-anak ni kapitan or numakagawad sa barangay. Attorney Ona, nabanggit nyo kanina, actually kahit tayo nakikita natin na maraming mga mga seminars, may mga trainings na dinadaluhan ang ating mga barangay officials, pero bakit kahit na minsan naka-1, 2 term na yung kapitan na
nanunungkulan sa barangay, pagsapit pa rin ng third term, para pa rin siyang unang sabak sa politika o sa pamumuno sa kaniyang barangay? Well, siguro yung mga ganyang klase na opisyalis ay walang ibang kumakalaban, baka siya lang yung tumatakbo sa barangay. Kasi after 6 years, kasi yun Ah, naman yung termino nila, bago mm, itong pagpasa nitong bagong termino nila, madalas sa barangay talaga mas mainit ang election, Bombo mhm, Justin, ang tagal natin nagko-cover na election. Mas mainit at mas magulo ang barangay SK election kumpara sa national at local election. Kasi mas maraming tumatakbo at talagang yung mga tumatakbo dyan ay invested sa kung ano mang mangyayari sa barangay nila. So kung merong isang kapitan o merong isang opisyalis ng barangay na third term na, hindi pa alam anong gagawin, ibig sabihin yan, walang iba siguro tumatakbo sa barangay na yun. Kasi siguro nananalo by default yung official na yan na walang alam or third term na ay hindi pa rin alam kung ano gagawin. mhm. Attorney Ona, sa barangay nag-umpisa ito pong sabi nga nila pinakamaliit na component ng public service. Anong masasabi po ninyo sa pagpasok ng magkakaanak? Diyan naman kasi nag-start 'di ba? Kaya nagkakaroon ng political dynasty. Una, papasok pa yan ng barangay captain. Pag tapos na yung termino, susunod na naman yung anak o yung asawa, 'di ba? So ano po yung masasabi niyo po tungkol po sa bagay na ito? Nagiging epekto ng political dynasty sa panunungkulan naman sa kanilang barangay. Well, yung okay naman sa usapin ng dynasty mga political dynasties, yung SK Reform Act natin o yung SK natin, yan yung kauna-unahang unit ng gobyerno sa Pilipinas na may anti-dynasty prohibition. Ibig sabihin, kung ikaw ay SK, kung ikaw ay kabataan na gustong tumakbo sa SK election, pero meron kang nakaupong kamag-anak, second degree of consanguinity or affinity, hanggang pinsan yan, whether at the national down to the barangay level, barangay position, hindi ka na pwedeng tumakbo sa SK. So yung madalas na pagtingin sa SK at barangay na breeding ground yan ng traditional politicians, hindi na siya nangyayari kahit papaano kasi nga may anti-dynasty prohibition ang ating SK Reform Act na kapag ikaw ay tatakbo SK, dapat wala kang kamag-anak na nakaupo sa pwesto from the national down to the lowest position in government. Mhm. Attorney Ona, mapunta naman po tayo sa SK officials. Ba kasi usually yung ilan pong mga kabataan natin na tumatakbo bilang SK para sa mga pribilehyo like, 'di ba? I think nagkakaroon sila ng mga discount sa mga eskwelahan o universities po nila, though yung iba kasi na SK officials hindi mo naman makikita sa barangay kasi nag-aaral sa Maynila, sa Baguio, nauuwi lamang kapag holidays. So, any comment with this matter, attorney? Well, ano yan parte ng pag-entice sa mga kabataan na tumakbo sa SK. Pero ako naniniwala with technology, kahit nag-aaral ka sa ibang lugar, ay pwede mong gampanan ng iyong tungkulin. Kasi kunyari, sa hearing, ikaw ay SK kagawad. So, parte ng trabaho mo ay umattend ng meeting, gumawa ng resolution of denansa para sa barangay. Pwede namang online yan gawin, hindi naman physical lagi or face-to-face. Ang mga ganyang hearings, mga ganyang meetings. So, ako, technology ang sasagot sa ganyang sitwasyon o challenge pagdating sa mga kabataan. Kasi realidad na madaming kabataan na nag-aaral sa ibang lugar, lumuluwas sa Maynila, pero hindi naman dapat limitation yan o hindi maging hadlang yan para maglingkod ka sa barangay. So, pagtingin ko dyan, teknolohiya ang sagot. So, kapag merong paraan, magagawa ng paraan. Pero kung ayaw gawin, madaming dahilan para hindi magawa yung kanyang dapat gawin. Attorney Ona, kayo ba sa Lente, meron ba kayong mga nakikita na mga policies o mga batas o kaya naman ay mga ipinapatupad ng isang SK official na masasabi natin na kakaiba? Kasi 'di ba pag mapapansin natin sa mga SK, mga pa-project nila, liga, beauty contest, ayan yung clean up drive, pero ganoon na lamang, parang kumbaga parang we want something new na hindi naman kinakailangan na kumbaga parang gagastos ng malaki o nangangailangan ng malaking pondo. Kasi usually, yun yung sinasabi ng mga ng mga SK officials na kaya kami hindi nakakapag
pag-put up ng panibagong mga proyekto ay dahil sa una, walang pondo, ikalawa, kulang sa suporta from the barangay and from the community? Well, ang ano natin diyan, kaya lagi nagsisimula kasi ang nangyayari sa atin copy-paste, gayahan ng kung anong proyekto na ginagawa sa isang barangay. So, lagi namin sinasabi sa mga kasi meron din kaming youth political participation program sa Lente. Lagi namin sinasabi, ang una niyong gawin ay makipag-usap sa inyong constituents. Kasi hindi puwedeng kung ano yung problema at ano yung solusyon or proyektong ginagawa sa katabi mong barangay, ay yun rin yung gagawin mo sa barangay mo. So, maganda magsimula sa consultation, kunin ang pulso, kunin yung concerns, main challenges ng constituents o ng mga kabataan sa barangay. At doon magsimula mag-isip kung ano ba yung mga possible na mga solusyon dyan sa mga concerns at challenges. Kasi yung napapansin natin sa SK, copy-paste kung anong ginagawa sa ganitong barangay sa Mindanao, nakikita rin natin ginagawa sa ganitong barangay sa Luzon. Pero alam naman natin lahat, hindi pwede yun kasi magkaiba ang sitwasyon, magkaiba ang konteksto ng mga barangay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So yan yung first namin, recommendation, mag-consult, makipag-usap. Walang mawawala sa pakikipag-usap. At hindi naman hindi naman yan kabawasan sa pagkatao or sa kagalingan na isang tao kapag nire-recognize mo na hindi mo alam lahat ng solusyon sa problema sa barangay. Ayan. Attorney Ona, isa pa sa mga napapansin natin ngayon, noon, kala natin sa mga matataas na posisyon lamang umiiral yung vote buying. Pero the sad thing, reality ngayon, even sa mga SK kagawads, SK chairman, sa mga halalan, hindi na nawawala. Meron na rin pong paandar, pakurong kapag sumasapit po ang halalan attorney na parang sa murang edad pa lang, alam na nila yung ganitong kalakaran, sistema ng politika sa ating bansa. So, papaano tayo mag-create ng mga lider na masasabi nating mga panibagong henerasyon ng politika sa ating bansang Pilipinas? Well, siguro hindi ko nasasabihin yung maging maganda tayong ehemplo sa mga kabataan kasi apparently hindi tayo nagiging magandang ehemplo sa kabataan, lalo na sa atin. Sa lugar natin, napakalaki at napakadaming insidente ng pakurong at ang mga tao nga excited sa pakurong, parang may announcement pa sa barangay kapag nagkakaroon ng pakurong ang isang kandidato. So hindi ko masasabing maging maganda tayong ehemplo kasi apparently hindi tayo magandang ehemplo. Ang papakiusapan na lang natin dito, Bombo Justin, ay yung mga kabataan natin. Ako naniniwala na nag-iiba ang pagtingin, nag-iiba ang pananaw ng mga kabataan natin sa eleksyon sa Pilipinas, sa politika sa Pilipinas. At dahil more than 50% ng voting population natin ay galing sa sektor ng kabataan, eventually, yung problema natin sa pakurong ay magiging red flag rin. Mas hindi tatanggapin ng mga kababayan natin, lalo na mga kabataan, na may ganyang pagtingin o ganyang pag-exchange sa mga boto natin. So, hopefully, hindi naman yan ma-resolve overnight, pero as the generations change, habang nagbabago ang pagtingin, pananaw ng mga kabataan, lalo na sa problema ng pakurong, hopefully mas mabawasan ang insidente ng pakurong na nakikita natin sa mga darating na eleksyon. Attorney Ona, sa kakatapos lamang na 10 days registration, according po sa COMELEC, nakakatuwa kasi overwhelming daw yung bilang ng turnout, especially sa mga kabataan natin na nagparehistro. Anong implication po nito when it comes po sa pagnanais sa mga kabataan po natin na makapamili ng mga iluluklok po sa posisyon para po sa Barangay Sangguniang Kabataan elections? Well, napakagandang indication na yung mga kabataan natin ay gusto talagang makilahok. Gustong bumoto kasi 2.7 million ang nagparehistro para maging botante sa darating na Barangay SK election. Kung kailan, December or November next year, yun na lang yung pag-uusapan natin. Pero maganda indikasyon yan kasi contrary to sa lagi nating sinasabi na walang pakialam ang mga kabataan, wala naman silang gustong mangyari sa politika, sa eleksyon, yung record na yan o yung number ng registered voters for the Barangay SK election ng 2025 o ng 2026 ay magandang indikasyon na hindi totoo yan.
may pakialam ang mga kabataan at gusto nila meron silang boses sa darating na election, lalo na sa barangay at SK. Ayun, Attorney Onas, siguro ano message sa ating mga kababayan, paalala kahit na hindi matutuloy yung inaabangan ng nakararami din na halalan sa nagaganapin sana on December, pero anyways, yung isang taon halos lamang no na paghihintay, saglit lamang po yan, especially doon po sa mga nagnanais na tumakbo para po sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Go ahead po, Attorney Ona. Pero totoo yan, Bombo Justin, may isang taon pa para mag-isip yung mga kababayan natin kung sila ay, aside sa pagboto, ay tatakbo sa barangay at SK election. Lagi namin sinasabi sa Lente, sana mas madagdagan pa yung tumatakbo sa barangay at SK kasi kailangan natin ng bagong kabataan, bagong mukha, bagong pangalan sa ating pamamahala or governance at the barangay and SK level. So sa mga kababayan natin, bilang huling statement or suggestion, pag-isipan natin tumakbo rin sa barangay at SK election kung alam natin na parang gusto ko tong gawin sa barangay ko. So pag-isipan natin tumakbo aside sa pagboto sa darating na barangay at SK election, whether ngayong taon or next year. Okay po. Attorney Ona, maraming salamat po sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat and God bless ho. Salamat po, Ma'am Justin. Salamat po sa ating lahat.